Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Nawa ay ligtas tayong lahat sa kabila ng pandemya na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. Ako po ay 17 years old from Bataan. Pasensya na po kayo kung masyadong magulong ikukwento ko, subalit maraming salamat pa rin kung ito'y inyong mababasa. At lubos ang aking pasasalamat kung sakaling madidinig ko ito sa inyong YouTube channel na kung saan ay lagi po akong nakikinig. Sa 17 taon na ako po ay nabubuhay sa mundong ibaba. Opo, mundong ibaba. Sapagkat ako po ay laging nasa ibaba. Mahirap ang buhay. Puro away at opo magulo. Ako po ay namulat sa buhay na puro away at hindi naman po nawawala talaga sa buhay ang problema. Yun nga lang ay nanatili na sa buhay namin. Ako ay nagising at tila pinagmasdan ng labas na tila'y umuulan pa. At sa wakas ngayon ay ang aking kaarawan. Naganda sila mama ng pansit, spaghetti, cake at kung ano pang candy na siyang lalo kong kinasaya dahil sa unang pagkakataon ay aking naranasan ang mapaghandaan na may karamihan na handa at sobrang sayang-saya ko dahil maraming bisita at pagkatapos ng aking karawan ay natulog na ako. Tuwing gabi, nananaginip ako ng tungkol sa pagsasamantala na nagdudulot sa akin ng labis na takot. Sa paglipas ng maraming taon ay naghiwalay ang aking ama at ina dahil sa palagi na lang lasing ang aking tatay. At minsan isang beses pa nga ng kanilang pag-aaway, sa sobrang lakas ng pagkakabato ng bote ay muntik na akong mahagip. Ngunit buti na lang at may napulot akong barya na siyang dahilan para ako ay mapayuko at hindi tamaan. Sa edad na 15 taong gulang ay nagnanais na akong magtrabaho. Sapagkat ang aking ina ay hindi na ibibigay ang mga kailangan ko sa paaralan at kung minsan ay naiinggit ako dahil yung ate ko at kapatid ko na bunso ay meron, ngunit bakit wala ako? Madalas akong mainggit sa kanila kung kaya't dumidiskarte na lamang ako para makabili ng materyales para sa mga projects ko at ibang mga kailangan ko sa aking pag-aaral, lalong-lalo na sa baon. Madalas ay hindi na ako umuuwi sa tanghali para makatipid at kahit walang kainin sa tanghalian. Ngunit napapatingin ang mga kaklase ko at guro sa akin at tinatanong kung bakit hindi ako kumakain. Ang sinasabi ko na lamang ay hindi ako nakapagbaon at agad naman nila akong binibigyan. At hindi na rin ako tumatanggi sa tulak ng gutom at ayokong magkasakit, lalo na at walang pera ang aking ina. Sa pagtungtong ng 16 na taong gulang ko, mas ikinasakit ng damdamin ng aking ina at ikinahina ko ang pagdadalang tao ng ate kong 18 years old, si Ate Clara. Kahit na hindi kami ganong ka-close at madalang magkaunawaan ay marami akong plano para sa amin at kay mama at sa bunso naming kapatid na si Alyon. Heist, nakikita ko ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni mama. Kita ko ang pagod at lungkot sa mga mata niya. Na kahit na hindi niya sabihin ay naririnig ko yon sa mga kilos niya. Sobrang nalulungkot ako dahil kami na lamang ang pag-asa niya. Sa ngayon ay 2 na lang kami ng kapatid kong bunso at 17 taon na ako ngayon. Pandemya. Nawalan ng trabaho si mama at ako ang naghahanap ng trabaho at sa awa ng Diyos ay nagkaroon ako. Ako po ay naging taga-kilo at taga-ayos ng asukalan at naging tagapatas ng mga biskwit at kung ano-ano pang trabaho. Naging tagaluto rin ako sa taas ni Ate Kiana at tagalaba. Kumbaga ay all around na kahit noong una ay 130 lang ang sahod ko. Kahit pa sinasabi ng ilang kasama ko na huwag akong papayag. Sa totoo lang ay abuso sa oras ang aking amo. Ngunit nananatili akong tahimik, Papa Dudut. Hanggang sa naging 200 at naging 250. Ngunit ang pasok ko ay alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon. Kapag uwian na talagang ipapahinga ko na lang dulot ng pagod. Walang pahinga-pahinga sa trabaho ko dahil bawat kilos mo
ay makikita niya dahil may CCTV at nanonood siya. Ang kinikita ko sa bawat uwi ko ay ipinambibili ko ng bigas at mga delata. At kung minsan ay gatas ng pamangking ko. Nangungupahan lang kami ng mga oras na yan. Ayaw ni mama sa dating bahay namin dahil ika nga andon si papa. Galit na galit siya tuwing binabanggit ko ang pangalan ni papa. May mga pagkakataon din na hindi ko napipigilan ang sarili ko na makipagsagutan kay mama. Minsan, ipinagdarasal ko na lamang ngunit minsan ay talagang masakit akong magsalita. Kaya humingi ako ng diretsang tawad sa aking ina. Sa pagdanais ko na magkaroon ng cellphone ay pinagtiyagaan ko talaga ang makaipon para makabili ng Cherry Mobile na di-rotate. Kung baga ay may sides na hindi natatouch. Pero pwede na pong pagtiyagaan para din sa pag-i-enroll ko sa online class. Isang araw nagkalikot ako sa Play Store para maghanap ng mga application hanggang sa naisipan kong mag-download ng dating app. At may napili ako at nag-sign up ako na kunwari ako ay 19 years old. Marami ako nakachat at kapag may bastos ay binabla ko. Nakakainis kasi. At biglang may nagpakilala. Hi, my name is John, nice to meet you. Hanggang sa lumipat kami sa isang app which is WhatsApp para makapag-usap kami ng maayos. Marami siyang tinatanong at mukha siyang mayaman. Sa totoo lang. Ngunit pakikipagkaibigan ang aking nais at hindi ang mamera. Dumating yung araw na wala na akong trabaho at wala na ako. Wala na kaming makain at ang sabi ko kay John na hindi ako makakapag-chat sa kanya dahil wala akong pang-load. At naisipan ko namang bigla na manghiram muna sa kanya. Na kung maaari akong makahiram ng pang-load. Agad naman siya nagsabi sa staff niya at na-loadan ako. Patuloy kami nag-usap hanggang sa umabot ng walang-wala na kami at wala akong ibang malapitan. Nagtanong ako sa kanya kung maaaring makahingi ng tulong at agad na nagmakaawa ako. At tinulungan naman niya ako. Ngunit yung nanay ko naman po syempre alam niya. Kaya gusto niya na humingi pa ako ng pangnegosyo. Ngunit hindi na ako tinulungan pa ni John. Hanggang sa naging makulit ako dahil nakikita ko na wala kaming mapupuntahan at nangungupahan lang kami. Kailangan ko ng pera. Hanggang sa umabot sa punto na humihingi na po siya ng nude pictures. Ngunit wala akong nagawa para sa pangangailangan nilang dalawa. At patuloy niya akong niloloadan para sa online class. Nandidiri ako sa sarili ko. Sa buong buhay ko ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magiging katulad ng iba na ipapakita ang katawan para sa pera. Ngunit mas mali pala talaga ako dahil para sa pamilya mo na nahihirapan at nagugutom ay isusugal mo ang sarili mo. Makita lamang na busog sila at malusog. Isang araw mas lumala pa. Binubulungan na ako ni mama at nakikita ko na puro problema na naman. Na lumapit ako kay John para daw makahingi ng tulong muli. Hindi nila alam na ipinapakita ko na ang sarili ko para magkapera sila at makabili ng pandagdag na pangangailangan. Ayoko magmukhang sobrang dumi sa paningin at pandinig nila. Natatakot ako ngunit patuloy pa rin ako para lamang maka-attend ng online class. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ako tutulungan ni John kung hindi kami magkikita. Ang sabi ko sa kanya ay nandidiri na ako sa sarili ko at pasensya ka na. Ngunit dumating na naman yung araw na nakikitira kami sa tita ko dahil wala na kaming pambayad sa upa. At ni kuryente at tubig ay hindi na namin kayang bayaran dahil wala po talaga kaming pera. Wala po ako nagawa kundi ang makipagkita sa kanya at ang sabi niya noong una ay kakain lang kami at bibigyan niya ako ng pera. At agad na lumiko kami sa magandang bahay at masyado po akong walang alam at akala ko ay kainan o restaurant yon. Ngunit ibang kainan pala ang aming pinuntahan. Sinubok niyang may mangyari sa amin ngunit hindi niya ako nakuha dahil hindi ko po talaga kaya. At wala pa akong karanasan. Wala pang nakakagalaw sa akin. Kung kaya nagmakaawa ako sa kanya at mas ikinuwento ko ang pangyayari sa buhay ko. Agad niya akong pinagbihis at binigyan ng 5,000. At agad namili ako ng gatas para sa pamangking ko at mga noodles naman para sa amin nila mama. At namili na ako ng matinong cellphone dahil sirang-sira na rin
at durug-durug na ang Cherry Mobile ko. Nakabili ako ng Redmi at mas nakaka-attend na sa online class. At dumating sa punto na wala na naman kaming pera. Wala akong pamasahe papunta ng school at load pang online class. Kaya't kinailangan ko na namang humingi sa kanya. Ngunit kapalit noon ay litrato ng hubad ko na katawan. Minsan, hindi pala minsan, madalas. Madalas ay tulala ako at hindi ko na kilala ang sarili ko. Ako ba talaga to? Diring-diri ako sa sarili ko. At sa tuwing tinitingnan nila mama ako at kuya, akala nila ay may pera ako lagi. Akala nila ay okay lang ako. Ang akala nila ay binibigyan lang talaga ako ng pera. Pero hindi nila alam na may kapalit lahat ng nakukuha ko para may maitulong sa kanila. 2 beses kaming nagkita sa dati pa rin at sumubok siya na may nangyari. Ngunit hindi niya pa rin ako nakuha dahil akala ko ay malakas na ako at kaya ko na. Dahil yung lakas ng loob na yon ay kinukuha ko sa pamamagitan ng pagtingin at pagsilip sa mukha ng nanay at kapatid ko na tila ba ay nakatingin na lang sa iba. Naawa ko sa kanila. Sila lang ang iniisip ko at hindi ko na iniisip ang dignidad ko. Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako at hindi ko lubos na maisip na magagawa ko ito para maisalba sila sa gutom at makatulong, lalo na hindi ako mahuli sa klase. Natapos ang namamagitan sa amin ni John ng ilang buwan. Nagka-boyfriend naman po ako ngunit hindi ko inakalang mayaman siya, talagang minahal ko siya. Ngunit si mama muli ang dahilan kung bakit kailangan kong manghiram sa kanya. Pinapadalhan naman niya ako ng 3,000. May pasobrang 1,000 pa nga kung sakaling magkita naman daw kami. At dumating nga yung araw na magkikita na po kami dahil walang klase. Mahigit 1 linggo, ngunit 1 araw lang ako na malagi sa kanya. At alam ng aking ina yon. Pinadalhan niya ako ng pamasahe ngunit hindi ko inaakalang tulad rin pala siya ng iba na nais akong kunin. Ayoko nung una ngunit sa una lang naman daw masakit, ika nga. At hindi ko talaga kaya yon. Kaya't ang sabi ko ay matulog na lang kami. Nakinig naman siya ngunit kinaumagahan pagkatapos ng almusal ay muli niyang ninais na gawin yon. Wala na akong nagawa kahit ayoko at sobrang sakit ay tiniis ko pa rin. Lutang na ako pag uwi at kunwari ay okay lang ako. Lumipas ang ilang araw, buwan, mas umikli ang oras niya sa akin. Ang mali ko lang ay hindi ko agad sinabi na minor de edad ako. Ngunit kahit na ganoon ay maaari naman niya akong hintayin. Sobrang sakit pa rin sa akin at hanggang ngayon bagong-bago pa rin sa isipan ko. At marahil aral na po sa akin at patuloy kong dinadanas na hirap sa buhay. Patuloy na lumalaban kahit minsan ay gusto ko nang magpakamatay. Pero sa kalagitnaan ng lahat ng mga dinadanas ko ay nanay ko pa rin at kapatid ko ang iniisip ko. Magiging kalagayan nila kapag wala ako. Mahal na mahal ko sila, Papa Dudut, at gustong gusto kong mag-aral at makatapos ngunit walang ibang sumusuporta sa akin at sumusuporta kundi ang sarili ko lang. Pinagdarasal ko na sana ay may makatulong sa akin dahil sirang-sira na ang buhay namin. Wala kaming kuryente at wala rin kaming tubig. Lubos na gumagalang, Maria. Ang sabi nila, wala raw forever. Marami nga ang naniniwalang hindi posible ang habang buhay na pagsasama o kaligayahan. Nasa pelikula at TV lamang nangyayari yon. Sa langit lang daw may ganon. Hindi dito sa lupa. Pero may posibilidad bang maranasan natin ang forever habang nabubuhay tayo sa mundo? Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Isa na namang napakagandang kwento ang ating pagsasaluhan. Dear Papa Dudut, isang napakagandang araw sa inyo at sa mga laging nakikinig sa inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Pauline, 29 years old. Sinadya ko talagang gamitin ang pangalan na yan dahil ang beauty ko, ayon sa mga kakilala ko, ay katulad ng kay Pauline Luna. Hindi ako nagyayabang, Papa Dudut, ha? Kasi hindi lang naman ako ang nakapansin niyan na may pagkakahawig kaming dalawa. Kapag biglaan kang tumingin
lalo ko siyang nagiging kamukha. Kung katawan naman ang pag-uusapan, ay may laban din naman ako sa kanya. Pero sa taas ay hindi kami magkapareho. Hindi ako nabiyayaan ng magandang height. Kung sa sapatos pa, hindi man lang naging class A o class B ang tangkad ko. Hindi man lang ako umabot sa 5 feet, 4'11" ang height ko. At ito ang patunay na hindi talaga ibinibigay ng Diyos ang lahat sa isang tao. Di bale, maganda naman. Dati papadudot ay wala akong pakialam kahit na dwarfina ako dahil cute naman. Hindi lang cute, maganda at sexy. Talagang conscious ako sa aking katawan at hindi ako nagpapataba dahil baka mapagkamalan akong luncheon meat. Confident ako sa sarili ko hanggang sa may isang pangyayari sa buhay ko na kumalabit sa aking very secure at bubbly personality. Mamaya ay malalaman ninyo kung ano yon. I consider myself as happy, bubbly, easygoing and ambitious. Ayoko sa negative energy at hanggang kaya ay sinusubukan kong maging positive. Kahit na may malaki pa akong problema. Wala akong pakialam sa mga chismis dahil gusto ko bawal ang sad. Dapat happy. Sa totoo lang, sinusubukan ko ngang isulat sa masayang paraan itong kwento ko kasi ayokong nagiging sentimental. Ayoko nang umiiyak kasi masakit sa loob yon. Minsan naman hindi kailangan maging madrama ang kwento para maging maganda, hindi ba? Ang papa ko ay nagtatrabaho bilang factory worker at si mama naman isang plain housewife. 8 kaming magkakapatid. At ako ang panganay. Ang sabi ni mama nung bata pa ako ay may pagka-spoiled brat daw ako. Hanggang sa nasundan ako ng kapatid kong si Jamaica. Hanggang sa umabot kami ng 8. Dahil doon ay mahirap ang sitwasyon namin pagdating sa pera. Kaya bilib lang ako sa papa at mama ko dahil nagagawa naman nilang iraos ang bawat araw para sa aming pamilya. Noong graduate ako ng elementarya as valedictorian ay super proud syempre ang mga magulang ko sa akin. Lalong lalo na si papa. Anak, congratulations ha. Ang talino talaga ng anak ko. Mana sa papa niya. Hoy hoy hoy, anong mana sa papa? Sa akin nagmana yang si Pulin. Lagi kaya akong sinasabitan ng ribo noon. First honor pa nga ako minsan eh. Matalino naman sana ako pero ewan ko ba kung bakit ako nagpabuntis sa'yo noong 3rd year high school. Kung hindi nangyari yon, sana mayaman na ako ngayon. Sagot naman ni mama. O sige na ma, sa'yo na nagmana si Pulin. Talo na ako. Nagsisisi ka ba na ako ang napangasawa mo? Hindi naman darling, ikaw naman masyado kang matampuhin eh. Paglalambing ni mama. Saan ka pa? Ang gaganda at ang gagwapo ng mga anak natin at saka matatalino pa. Natatawa na lamang ako sa mga magulang ko, Papa Dudut. Wala akong masabi sa inyo, Mapa. Love your own ata ang motto ninyo eh. Ganong kaming magturingan. Parang magbabarkada. Dahil sa pamilya namin ay narealize ko na sa murang edad na hindi kailangan ng maraming pera para maging masaya. Meron nga akong mga classmate na may kaya nga pero may kabit naman ang mga magulang. O di kaya ay lulong sila sa bisyo. Mabuti na lang ang Papa Vic at Mama Lilia ko ay walang kasing bait. Sila ang the best parents sa buong mundo. Napasok ako sa isang public high school at dahil sa matataas ang grades ay napunta ako sa Section 1. Grabe ang kompetisyon dahil ang mga napabilang sa section na yon ay mga valedictorian, salutatorian at first honorable mention na galing sa iba't ibang eskwelahan. Feeling ko ay hindi talaga na-stress ang mga teacher namin dahil lahat kami ay mga matatalino at hindi na kailangan ng matindihang paliwanagan sa mga lessons. Mahigpit man ang labanan ay ako ang naging first honor, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil kahit sa high school ay naipagpatuloy ko ang pagiging magaling na estudyante.
Pati ang mga kapitbahay namin ay bilib na bilib sa akin. Anak, ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba alam ko magiging top ka na naman sa klase. Pagmamalaki naman ni Papa. Salamat pa, nakangiti kong sabi sa kanya. Pauline anak, halika na, lalabas na tayo, ang sabi ni Mama. Ma, saan po tayo pupunta? Bibili tayo ng isusuot mo para sa recognition. Kailangan maganda ang suot mo dahil ikaw ang first honor. Ma, wag na. Ibili na lang natin ng bigas ang pera. Sayang naman, may damit pa naman ako dyan sa cabinet. Ay hindi pwede. Kailangan sa pag-akyat mo sa stage, mapapansin nila ang kagandahan ng matalino kong anak. Excited na sabi naman ni Mama. Napakaswerte ko nga naman sa mga magulang Papa Dudut. Ginagawa nila ang lahat para matustusan ang mga project at extracurricular activities namin sa school. Kaya masaya din akong suklian ang kanilang mga paghihirap. Noong second year ay section 1 pa rin ako. Pero hindi gaya noong first year ay hindi na ako ang first honor. Napagchismisan pa nga ako sa school at sa barangay dahil ang dahilan daw ng pagbagsak ng rank ko ay isang lalaki, ang aking boyfriend. Hindi ko alam kung yun nga ang dahilan kasi konting-konti na lang naman ang difference ng grade ko at noong nag-first honor. Sayang nga Pero hindi ko naman dinideny na oo, nagka-boyfriend ako sa unang pagkakataon noong time na yon. Si Marlon. Guwapo, mestizo, pero sakto lang ang height para sa akin. Opo, medyo malit din siya kaya hindi ako nakatingin sa tore kapag kausap ko siya. Mabait siya, thoughtful at nakilala ko dahil taga-barangay din namin. Marlon, isikreto na muna natin ang relasyon natin ha? Ang sabi ko sa kanya. Pero bakit Pauline? Natatakot ka bang mapagalitan ng mama mo at ng papa mo? Hindi. Sigurado kong hindi sila magagalit kasi malaki naman ang tiwala nila sa akin. Alam din naman siguro nila na sa ganitong edad, hindi pa tayo seryoso sa pakikipagrelasyon. Bakit gusto mong itago ang tungkol sa atin? Gusto ko pa naman sanang bisitahin ka sa inyo at maipakilala ang sarili ko sa mga magulang mo. Kasi baka kantsawan nila ako dahil pareho tayong maliit. Baka isipin nila, paano na lang ang mga magiging anak natin? Parang 7 dwarf ni Snow White? Pabiro kong sabi kay Marlon. Pero hindi gumana ang pag-joke ko sa kanya dahil tinitigan lang ako ni Marlon. Sabay walk out ang peg niya. Hoy Marlon, saan ka pupunta? Huwag mo nga akong iwanan. Joke lang naman yun Ikaw naman, bumalik ka nga rito. Sigaw ko sa kanya pero para bang wala siyang naririnig. Magmula noon ay hindi na ako kinausapan ni Marlon at pinadalhan na lang ako ng isang sulat. Pauline, makikipag-break na ako sa'yo. Pasensya ka na at sa ganitong way ko pa ginawa. Hindi ko pa kasi kaya makipag-usap sa'yo ng personal dahil sa mga sinabi mo. Nainsulto talaga ako so please, huwag mo na akong subukang lapitan pa at kausapin. Sana makakita ka ng lalaking mas pasok sa standards mo. Nakalagay sa sulat ni Marlon. Nakonsensya talaga ako papadudot sa mga sinabi ko kay Marlon. Wala naman kasi talaga akong masamang intensyon pero ayon, the damage has been done. Sabi nga nila. Nagalit siya sa akin at mukhang hindi na ako mapapatawad pa. Pinalipas ko muna ang konting panahon bago ko sinubukang lapitan si Marlon. After 2 weeks ay pinuntahan ko na siya sa kanyang paboritong pwesto. Ang ilalim ng puno ng mangga sa may tindahan ni Aling Biring. Doon kasi siya tumatambay kapag hapon na lalo na kapag wala ng pasok. Naalala ko rin na bougainvillea ang paborito niyang bulaklak. Kaya namitas na lang ako ng sanga nito sa tanim ng kapitbahay at nilagay ko sa buhok ko. Maala Hawaiian ang dating Papa Dudut. Inayos ko muna ang buhok ko at damit ko at saka ako lumapit sa puno ng mangga.
Alam kong kapag nilambing ko si Marlon, mapapatawad niya rin ako. Kaya malaki ang tiwala ko na gagana ang pinaplano ko. Pero paglapit ko sa may tindahan ay may grupo ng nakatambay doon. Kaya hindi ko kaagad nakita si Marlon. Aalis na sana ako nang marinig ko ang boses niya. Pauline, halika. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Wala na akong choice kundi ang lumapit sa kanya, Papa Dudut. Pauline, naalala mo pa siguro ang pinsan kong si Cheryl? Kasama niya mga kaibigan niya galing Baguio. Nagbabakasyon sila dito at sa bahay sila nag-i-stay. Proud na ipinakilala ni Marlon ang bawat isa sa kanila sa akin. Hanggang sa ipakilala niya ang isang babaeng matangkad, maganda, maputi at mahaba ang buhok. Ito nga pala si Candy, girlfriend ko. Sa pagsabing yun ni Marlon ay kinuha niya ang kamay ng babae at hinalikan ito. Para akong nabilaukan, Papa Dudut. Agad kong hinila si Marlon palayo sa grupo at tinanggal ang bougainvillea na nakalagay sa buhok ko. Girlfriend? Anong GF? Bakit Pauline? Hindi ba ako pwedeng magka-girlfriend? Ang tangkad niya para sa iyo, Marlon. Baka naman sa bandang huli lukuhin ka niyan at ipagpalit kapag na-realize niya na hindi kayo bagay. Wow, feeling concerned ka ngayon sa akin ah. Alam mo Pauline, hindi lahat ng babae kagaya mo. Si Candy, hindi niya nakita ang height difference namin. Ang ugali ko ang nakita niya. Kaya niya ako sinagot. At saka 14 lang ako. May chance pa akong tumangkad no? Ang taas ng kilay ni Marlon habang sinasabi sa akin yon. Akala mo tutubo ka pa? Wish mo lang. Hindi ka natatangkad kasi nga ang mga binti mo maiiksi. Pulang-pula ako habang sinisigaw yon kay Marlon. O ayan ka na naman Pauline eh. Akala mo kung sino ka matangkad. Alam mo, hindi na ako masasaktan sa mga sasabihin mo kasi kilala ko ang sarili ko at alam kong mahal mo pa rin ako. Pero masaya na ako kay Candy eh. Pwede pa rin naman tayo maging friends, okay? Aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi niyang yon. Kahit na hindi naman gaanong seryoso ang relasyon naming dalawa. Pwedeng puppy love na matatawag yon. Pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanang si Marlon ang first boyfriend ko. Na siya ring nagbigay sa akin ng aking first kiss. Siyempre, espesyal yon para sa akin. Pagkatapos ng ilang buwan after naming mag-break ni Marlon ay nakilala ko naman si Tope. College student siya nung time na third year high school pa lamang ako. Wala naman siyang sinabi kay Marlon. 5'6" ang height niya at talatang may itatangkad pa dahil mahaba ang kanyang mga bias. Siyempre gwapong-gwapo siya at malakas ang datingan. Alam kong sa edad niyang yon ay marami na rin siyang mga naging relationships kaya naman sobrang ingat din ako, Papa Dudut. Ayaw ko namang magkamali kami no at pagsisihan ko yon habang buhay. May pangarap pa akong tulungan ng mga magulang at kapatid ko. Kaya ayaw kong may pagsisihan kami ni Tope in the future. Pero sobrang porsigido talaga siya. Kahit malayo ang bahay namin sa boarding house niya ay pumupunta siya sa amin tuwing weekend. Pauline, mamayang alas 8 makita tayo dun sa basketball court ha? Ang sabi pa ni Tope. Ha? Bakit doon naman? Eh di ba ang dilim doon kapag ganong oras? Bawal nang maglaro doon kapag ganon. Takang-takang tanong ko naman kay Tope. Ay sus, eto naman oh. Gusto ko lang na magkaroon ng quality time tayong dalawa. Yung tipong walang makakasagabal sa atin. Mas maganda nga yung walang ibang tao dun eh. Tahimik tayong nakatambay dun sa may mga bleachers. Quality time? Sa basketball court? Hindi kita maintindihan ha. Basta magkita na lang tayo doon. Huwag ka nang magpakipot ha. Alam ko namang gusto mo ring makasama ako. Sagot niya sa akin. Sa mga sinabing yun ni Tope ay para akong nainsulto, Papa Dudut.
Feeling ko kasi parang hindi niya ako ginagalang. Ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin? Mahal ba niya ako talaga? Alam ko naman ang intensyon niya kaya niya gusto makipag-meet sa akin sa madilim na lugar na yon. Ano? Pupunta ka ba o hindi? Kasi kung hindi, uuwi na lang ako sa boarding house. Ikaw lang naman ang sadya ko kaya ako pumunta rito eh. Namasahe pa ako para lang puntahan at makita ka. O sige 8:00 pupunta ako. Sagot ko. Dumating ako ng tagpuan ng 8:15. Habang papalapit ako ay naisip kong napakawalang klas ng ginagawa ko. Ang alikabok ng mga upuan at panay ang tingin ko sa paligid kung may nakakakita ba sa pagpasok ko. Gym style kasi ang basketball court sa amin, Papa Dudut. Nakita ko nakaupo sa pinakatagong sulok si Tope, kaya nilapitan ko siya. Hi Pauline, halika, tumabi ka sa akin. Noong nandun na ako ay nagdalawang isip ako lalo na sa ginawa kong pagpunta. Pero nandun na ako, kaya tinabihan ko na lamang si Tope. As soon as nakaupo ako ay sinunggaban niya ako kaagad. Pilit kong tinanggal ang kamay ni Tope na nakahawak sa bewang ko at panayang iwas ko sa mga halik niya. Ano ba Pauline? Bakit ka ba ganyan? Para kang tuod eh. Nainsulto talaga ako sa mga sinabi ni Tope. Doon ko na-realize kung gaano siya kabastos. Alam ko na ngayon kung anong klaseng lalaki siya. Alam kong hindi niya ako totoong mahal. Nagpunta ka na rin naman dito, ibig sabihin nun gusto mo rin may mangyari sa atin. Kunwari ka pa, tawang-tawang sabi niya. Dito ay hindi na ako nakapagpigil pa. Sobra ako nabastusan sa kanya kaya ayon, isang pak at isang pak pa ang dumapo sa pisngi niya. Agad akong umalis para makalayo kay Tope. Pero kahit walang nangyari sa amin, ay iba ang nakarating na balita sa mga kapitbahay. Ikinuwento ni Tope sa pinsan niya na nakuha niya ang pagkababae ko. Siguro dahil ayaw niyang mapahiya o di kaya gusto niyang siraan ako o baka pareho. Ewan ko kung bakit nagsinungaling siya, basta ganon ang nangyari. At dahil may tenga ang lupa at may pakpak ang balita ay kumalat sa barangay namin ang usap-usapang nakuha ni Tope ang aking pagkababae. Mabilis na pinagpiestahan ng mga tsismosa sa amin ang impormasyong hindi naman totoo. Kahit katiting. At syempre nang marinig ng mama ko ang mga sabi-sabi ay halos magwala na ito. Pinaghahanap niya si Tope pero hindi naman niya nakita kasi malayo ang tinitirhan nito. Kapag daw nakita niya ay babalatan niya ito ng buhay. Magsabi ka nga ng totoo Pauline? Nasaan ka ba kagabi? Ma, totoo pong kami po ni Tope. Totoo din pong nagkita kami kagabi sa basketballan. Pero hindi po totoo ang mga narinig nyo. Walang nangyari sa aming dalawa dahil hindi ako pumayag na pagsamantalahan niya ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko at ayaw kong magkaroon ng hadlang. Sabi ko na nga ba eh. Walang iya talaga yung lalaking yon. Hayop siya. Kapag nabalitaan ko nandito siya sa lugar natin, makikita niya kung gaano katalas ang balisong ng papa mo. Sinong matinong lalaki naman ang magsisinungaling at maninira ng puro ng isang babae? Bastos siya. Hindi ka ba niya sinaktan anak? Wala ka bang nararamdaman? Kasi kung meron man dadalhin kita sa doktor. Ma, okay lang po ako. Hindi naman niya ako sinaktan. Fighter yata ako no? Nakangisi kong sabi. Aba, may gana ka pang ngumiti ha pagkatapos ng ginawa niya? Pauline, sa susunod mag-ingat ka ng husto. Hindi mo alam ang kayang gawin ng ibang lalaki dyan. O siya, dito ka muna at may pupuntahan ako. Ma, saan ka pupunta? Susugurin ko yung kapitbahay nating wala nang ibang alam gawin kundi ang mangchismis at magkalat ng balitang hindi totoo. Pipigilan ko sana si mama pero napakabilis niyang nakalabas ng pintuan. Buti na lamang at nagkataong nasa labas ang kapatid ko at siya na ang pumigil sa kanya. Maigi nang makaiwas sa skandalo at away. Hindi naman totoo ang usap-usapan kaya bakit ako magpapaapekto?
Sanay na rin naman ako kay mama. Kapag mga anak na niya ang pinag-uusapan, ipaglalaban niya kami hanggang sa kamatayan pa. Kahit na may pagkabungangera at nagger si mama, ay mahal na mahal niya kami. Siya ang disiplinaryan at hindi na kakaiba sa mga kapatid ko ang makatikim ng palo ng walis kapag nagpapasaway. Si Papa naman ay kabaliktaran. Exact opposite si Papa dahil sobrang bait niya. Hindi ko nga maalala ang kahit na anong insidente kung saan ay nagalit siya sa amin o kay Mama. Masasabing under desire siya pero kapag namalo naman si Mama sa aming magkakapatid ay to the rescue naman siya para ipagtanggol ang mga anak niya. Yun nga lang, nauunang sumerender si Papa. Hay, mukhang totoo talaga ang kasabihang opposites attract. Ano kaya? Kailan ko mahahanap ang opposite ko? Gusto kong dumating na ang panahon na yon at kapag nagkataon sana ay kaugali niya si Papa. Sayang si Marlon kasi kahawig ng personality niya ang kay Papa. Pero past is past. Hindi bali na lang. Bata pa naman ako kaya in the meantime, i-enjoy ko muna ang buhay ko habang bata pa ako. Collect and then select. Sabi nga nila. Lumipas ang ilang buwan at tumungtong na ako sa 4th year high school. Okay naman ang performance ko sa school kahit na may mga crush at nagiging boyfriend ako. Dahil doon ay pinagpiestahan ako ng mga libakera sa amin. Sinabi nila ang panganay ni na mama at papa ay maharot at kung sino-sino na lang ang pinapatulan. Ang pananamit ko ay naging punteriya na rin nila. Dahil nga sa height ko ay hindi ako pwedeng mag-loose ng mga damit. Kasi ayoko namang magmukhang suma na nilagay sa supot. Kaya naman ang get up ko ay maiksing short at may ternong body fit na shirt o spaghetti. Okay lang dahil makinis naman ako. Hindi maputi pero hindi rin maitim. At wala akong bilbil. Naniniwala naman ako sa kasabihang if you've got it, flaunt it. At yun mismo ang ginawa ko. Wala rin akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Bakit ko ba sila papansinin? Hindi naman sila nagpapakain sa akin. Mga magulang ko nga okay sa style ko dahil alam naman nila na wala akong gagawing masama. At saka hindi ako lantarang relihiyosa. Wala naman akong naaapakang tao. Hindi gaya ng iba na madasalin nga pero nananakit ng iba. Hindi man ako linggon-linggong nakakasimba. Nagdarasal pa rin ako at nagbabasa ng Biblia. Dahil yon ang itinuro ni na mama at papa sa amin. Fiesta sa barangay namin at excited ang lahat dahil may mangyayari daw na kasiyahan sa basketball court. Meron daw talent showdown at Miss Gay at may konting pakain. Kaya naman sabik ang lahat na magpunta papadudot. Pagkarating ko doon ay kasama ko ang mga pinsang kong sina Lucy at Lori ay nagulat ako nang makita ko si Marlon at ang maganda niyang GF. Si Carrie or Carmina, ewan ko. Wala akong pakialam kung ano ang totoong pangalan niya. Napaka-sweet nilang dalawa. Magkahawak ang kamay at laging inaalalayan ni Marlon ang GF niya. Hindi ko maiwasang magselo sa mga nakikita ko. Siguro ay talagang hindi pa ako nakaka-get over kay Marlon. Hoy Pauline, tingin ka ng tingin dyan ah. Baka matunaw na yung ex mo sa kakatitig mo. Pangangantsaw ng pinsang kong si Lucy. Hay nako, parang ang saya nila no. Hindi ko alam kung dapat bang manghinayang ako. Nakakaloka. Biglang dumating ang isa kong pinsan na si Lori na may kasamang 3 lalaki. Hello mga insan, may papakilala ko sa inyo. Mga bago kong friends. Ito si John, si Kim, at ang pinakabago na bagay sa iyo, Pauline, si Rex. Boys, eto nga pala ang mga ganda kong mga pinsan, sina Lucy at saka si Pauline. Nang makita ko si Rex, papadudot ay pasok na pasok siya sa mga qualifications ko kung looks ang pag-uusapan. At habang nakikilala ko siya noong gabing yon ay nalaman kong meron siyang sense of humor. Mabait siya at napaka-gentleman niya. This is it. Mukhang may spark din sa pagitan naming dalawa.
Alam kong mabilis sa mga pangyayari pero nang gabing yon ay tinanong niya ako kaagad. Pauline, pwede ba kitang maging girlfriend? Nagulat ako sa mga sinabi niya. Dahil noon lang naman kami nagkita, Papa Dudut. Pero wala rin kaming masyadong natitirang time dahil nagbabakasyon lang pala siya sa tito niya. At aalis na siya in 2 days. Nagpadala ulit ako sa mga feelings ko kaya sinagot ko siya. Sige Rex, papayag na akong maging GF mo. Nang sumunod na umaga ay tanghali na ako nagising dahil madaling araw na kaming nakauwi galing sa kasiyahan sa piyesta. Habang nasa mesa akong kumakain ng almusal ay inaalala ko ang mga nakakakilig na eksena kagabi. Kahit na matagal kaming nagkasama ni Rex ay hindi siya nag-take advantage. Napaka-gentleman niya at halatang edukado siya. At bukod pa doon ay nag-aaral siya ng law. Hi, ang future husband ko ay isang lawyer. Sabi ko sa sarili ko nang hindi namamalayang nasa harapan ko na pala si Papa na nakatingin sa akin. Aba, future husband, siguro may bago ka na namang nakilala no? Tama ka pa, may bago po akong boyfriend. Sino? Yung kasama mo kagabi? Correct pa at pakiramdam ko I'm so in love. Anak, parang napakabilis naman yata ng mga pangyayari. Parang napakadali mong mapasagot ng oo. Papa, huwag kang mag-alala. Hanggang jowa-jowa lang naman ako eh. Huwag kayong mag-worry. Hindi ko kayo bibiguin dahil promise ko gagraduate ako ng college at makakapagtrabaho ako para makatulong sa mga kapatid ko. May tiwala ako sa iyo anak ha. Basta lagi ka lang mag-iingat, ang sabi pa ni Papa sa akin. Tinupad ko naman ang pangako kong yon, Papa Dudut, dahil graduate ako ng high school na may honors. May recommendation pa akong maging working scholar sa isang university. Masaya ako at excited sa bagong chapter ng buhay ko. Pero kabado pa rin ako dahil kailangan kong i-maintain ang mataas na grades para hindi mawala sa akin ang scholarship. Malayo sa amin ang school na napasukan ko kaya nag-boarding house ako. Masaya naman si Rex dahil ibig sabihin noon ay mapapalapit ako sa kanya. Anytime may pwede kaming magkita. Masasabi kong true love na yata ang namamagitan sa amin ni Rex dahil napaka-supportive niya sa aking pag-aaral. Pero noong mag-second year na ako sa kursong marketing management at si Rex ay graduating na sa law, napansin kong nagiging busy na siya masyado at nagbago na siya sa akin. Rex, love mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya. Anong klaseng tanong ba yan? Of course I love you. At nire-respeto kita. Kaya hanggang ngayon ay hindi ko sinusubukang, alam mo na, gustuhin ko man ay hindi ko kaya dahil alam ko kung gaano kahalaga ang mga pangarap mo sa buhay. Ayokong masira ang mga yon. Sayang pati ang pagiging working scholar mo. Sa mga sinabing yun ni Rex ay napaiyak talaga ako. At niyakap ko siya. Napakaswerte ko naman, bibihira lang talaga ang mga kagaya ng boyfriend ko. I love you so much Rex, ang sabi ko sa kanya. At alam mong mahal din kita Pauline, sagot naman niya. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa, Papa Dudut, lalo na noong moment na yon. Pero sabi nga ng marami, walang forever. Naka-duty ako noon sa library sa school at nakiusap ang librarian namin na magpa-encash ako ng tseke. May emergency raw kasi sa bahay nila at wala siyang ibang mahingaan ng pabor. Kaya pumayag ako. Pumunta ako sa bangko, kumuha ng priority number at habang naghihintay ay may nakita akong pamilyar na mukha. Teka, mukhang si Rex yun ah. Pero that's not all, Papa Dudut, dahil may kasama siyang babae. At ang mas eksplosibo pa noon ay kilala ko siya. Si Candy ang girlfriend ng ex kong si Marlon. My God, totoo ba itong nakikita ko? Tanong ko sa sarili ko habang kinukusot ko ang mga mata ko. Baka malabo lang kasi. Sweet na sweet silang dalawa, Papa Dudut.
Si Candy nakaangkla sa braso ni Rex at si Rex naman ay panay ang halik sa buhok ni Candy. Para ako nasusuka sa asar nang makita ko yon, Papa Dudut. Lalapitan ko pa ba sila para kumprontahin o hindi ako magpapakita? Ano kaya ang dapat kong gawin? Pero bago ko pa man maisip ang gagawin ko ay nagkatagpo na ang mga mata namin ni Rex. Para siyang namutla at agad-agad niyang tinanggal ang kamay ni Candy sa pagkakapulupot sa kanya. Timing naman na tinawag ang number ko ng teller at pagkatapos noon ang transaksyon namin ay agad akong lumabas ng bangko. Hindi ko tinignan si Rex at Candy, basta dire-diretso lang ang lakad ko. Hindi ko na malayang hinahabol pala ako ni Rex hanggang sa marinig ko ang boses niyang tumatawag sa akin. "Pauline, please makinig ka sa akin. Hintayin mo naman ako. Let me explain." Sigaw niya. "Explain? Ano pa bang dapat i-explain mo? Malinaw na ang lahat sa akin. Pero siguro gusto mo ring i-explain sa akin kung paano mo naging girlfriend ng babaeng yon na alam kong kaibigan ng kababata mong si Marlon. Sige, i-explain mo nga sa akin yon. Curious din kasi ako eh. Bakit sa lahat ng babae, siya pa? Hindi lang ako ang niloko nyo. Pati na rin si Marlon. Cheater." "Sorry talaga, Pauline. Hindi naman sinasadya eh. Nagkakilala kami ni Candy nung piyesa sa inyo. Wala naman talagang namagitan sa amin noon pero last month, nagkita ulit kami kasi magkaklase kami sa isang subject. Hindi namin sinasadyang naging close at nahulog ang loob namin sa isa't isa." "Ano Rex? Anong hindi sinasadya? Ano to, natisod ka lang, aksidente?" "Yun ang hindi sinasadya, pero ang pakikipagrelasyon, sinasadya yon." Sigaw ko sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Rex sa mga sinabi kong yon. Napabagsak na lang ang mga balikat niya at hindi na siya nakatingin sa akin. Kagad akong pumara ng jeep at sumakay. Hinayaan ko si Rex na nakatayo sa kinakaroonan niya. Para sa akin, yun na ang katapusan ng relationship namin. Oo, nasaktan ako dahil niloko ako ni Rex. Pero nasasaktan din ako para kay Marlon. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang katotohanan? Mahirap pero sinubo kong maging positive sa mga nangyari. At sa paglipas ng panahon ay nakita kong blessing in disguise ang naganap. Dahil sa breakup na yon ay nakapag-focus ako sa aking pag-aaral. At noong mga times sa sobrang down ako ay nakilala ko ang tunay kong kaibigan na dumamay sa akin. Mabilis na dumaan ang panahon. Hanggang sa nakagraduate na ako sa kurso ko. Walang kapares ang tuwa ng mga parents ko. Pati na rin ang mga kapatid ko sa aking pagtatapos. Ang mga kapitbahay nga naming chismosa hindi makapaniwalang nakagraduate ako dahil sa forecast nila ay mabubuntis daw ako at hindi makapagpapatuloy sa pag-aaral. Kaya masayang-masaya akong napatunayan na mali silang lahat. Siyempre, after graduation, ang susunod kong step ay ang paghahanap ng trabaho. Gusto kong matulungan ang mga kapatid ko lalo na si Jamaica na magka-college na sa parating na pasukan. Alam mo naman sa panahon ngayon ay ang mahirap makahanap ng trabaho. Kaya nagsumikap si Papa na subukang ipasok ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sinuwerte naman ako dahil may bakante daw sa inventory department at naging bahagi ako ng inventory control staff. Wala namang problema sa mga kasamahan ko dahil halos lahat sa kanila mga may pamilya na. Ako ang naging pinakabata kaya parang nagkaroon ako ng instant mommy at mga ate. "Hi Pauline, saan ang lakad mo mamaya after office hours?" Tanong ni Ate Letty, isa sa mga kasamahan ko sa opisina. "Uuwi na ako ate," sagot ko. "Ganun ba? Kung sumama kaya muna ikaw sa amin, manonood kami ng basketball game. Yung paligan ng kumpanya. Diyan lang naman sa gym eh. Ang mga players, mga empleyado din." "Sige ba, mukhang masaya yan ah. Wala rin naman akong gagawin mamaya ate." Pagpasok namin sa gym ay nag-umpisa na ang laro.
Wala naman talaga ako masyadong interes sa basketball pero syempre gusto ko makabanding ang mga kasama ko sa opisina. Nanood ako pero hindi naman talaga nakatutok sa laro. Hanggang sa second quarter ay tumawag ng substitution ng referee. May tumayong isang player na siyang nagpagising sa akin. Mas matindi pa sa black coffee ang epekto niya dahil dilat na dilat ang mga mata ko nang maispatang ko siya. Matangkad siya, siguro ay hindi bababa ng 6 feet. Super gwapo, parang model ng pang-ahit. At napakaputi niya. Te, sino yung lalaki na nagsab? Kalabit ko kay Ate Leti. Si Sir Christian. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang anak ng may-ari ng kumpanya. OMG! Ang gwapo-gwapo niya. Alam mo, pwede siyang mag-artista. Natatawa na si Ate Leti sa akin. Nagmamodel din niya noon pero hindi siya nag-focus doon dahil sa hands-on siya sa business nila. Saang department siya, te? Hindi nawawala ang tingin ko kay Sir Christian. Hoy, nakakahalata na ako sa mga tanong mo ha. Parang hindi na makakauwi si Sir Christian sa mga sinasabi mo. Kasi gusto mo na siyang ikulong sa puso mo. Ang sabi ni Ate Leti. Boom, ikaw na Ate Leti. Pero sagutin mo muna ako. May asawa na ba siya o single pa? Sa pagkwekwentuhan namin ay nalaman kong single pa siya, Papa Dudut. Parang musika sa mga tenga ko nang narinig ko yon. Siya ang Chief of Sales and Marketing sa kumpanya namin. Sa totoo lang ay na-love at first sight ako sa kanya. At dahil doon ay lagi akong inspired na magtrabaho. Kapag Wednesday at schedule ng laro nila ay lagi akong present. Iniisip ko talaga ang susuotin ko sa araw na yon. Araw-araw ay hindi ko makakalimutan na mag-makeup para ma-enhance ang beauty ko. Kailangan ay paghandaan ko ang moment ng pagtatagpo namin ni Sir Christian. Pauline, parang iba ang aura mo ngayon ah. Bakit kaya ang ganda mo? Kantsaw sa akin ang mga katrabaho kong nakaalam na may crush ako kay Sir. In fairness, maganda ka ha, pero paano na lang kapag nagkatuloyan kayo? Pwede kanyang gawing tungkod sa liit mo. Biro pa ng isa kong kaopisina. Tago sa puso ko ang birong yon dahil naalala ko si Marlon at ang pangmamata na ginawa ko sa kanya noon. Kumusta na kaya siya? Matagal na kaming hindi nagkikita. Isang araw ay lumapit sa mesa si Ate Leti. Girl, eto ng pagkakataon mo ha. Isang napakalaking paborto para sa'yo. Itong report na hawak ko dapat i-email ko lang sa marketing department. Pero dahil naaawa na ako sa pagpapapansin mo kay Sir, gusto kong i-deliver mo ito doon ha. Naghalo ang saya, excitement, kaba at kung ano-ano pang emosyon sa puso ko habang naglalakad ako papunta sa marketing. Pero bago ako dumiretso doon ay nag-retouch muna ako at sinuot ko ang 4 inches heels ko na hiniram ko sa opisina ko. Sa pagdating ko sa marketing department ay hinanap ko agad ang office ni Sir Christian at agad ko namang nakita yon. Ang instruction ni Ate Leti ay ibigay ko ang folder sa sekretary niya. Kakatok na sana ako sa pintuan ng office nang may lumabas na babae. O may gulay. Para ako nakakita ng modelo. Maalanghel ang beauty, ang katawan ay parang sa Barbie. At walang ka-effort ang ganda niya. Walang makeup, nakapusod lang ang buhok at naka-loose white t-shirt at skinny jeans tapos ay rubber shoes. Bigla akong tinamaan ng pagka-insecure sa nasabing girlalo. Kung sana ganun lang ang katawan ko, edi sana pwede ko nang kompetisyahin si Megan Yang sa ganda. Papasok na sana ako sa office ni Sir pero biglang may kumausap sa akin. Miss, off limits dyan. Ano pong sadya nyo kay Sir Christian? Hindi ko na malayan na nasa labas pala ang mesa ng sekretary niya. Ma'am, para po kay Sir ito. Salamat. Agad akong umalis at naglakad pabalik sa department ko. Nasayangan ako dahil hindi ko nakita ang sadya kong si Sir Christian. Sino kaya ang babaeng lumabas sa office niya? Napalingon ulit ako sa opisina niya pero dahil sa kakaisip ko ay hindi ko napansing sumingit ang heel ko sa isa sa mga maliit na biyak ng tiles.
Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut. Bigla na lang akong plakda sa sahig dahil sa lakas ng pagbagsak ko at medyo napatili pa ako ay nakuha ko ang atensyon ng lahat. Kasama na si Sir Christian na lumabas sa office niya. "Anong nangyari? Miss, are you okay?" Tanong niya sa akin habang nagmamadali siyang lapitan ako. Hindi ako nakasagot at agad dahil sa sobrang sakit ng tuhod ko at ng balakang ko. Tumulong nga ang luha ko. Siguro talagang nakakaawa ang itsura ko kaya niya ako tinulungan. "Okay lang ako sir, salamat po sa pagtulong nyo. Babalik na po ako ng department ko." "Are you sure? Parang hindi ka pa okay eh. I think you should go to the clinic," ang sabi pa niya. "Thank you so much sir, but I'm okay. Pasensya na po sa abala. Aalis na po ako kasi may trabaho pa ako naghihintay sa akin." Hindi yon ang nai-imagine kong pagtatagpo namin pero at least masasabi kong napansin niya ako, hindi ba? Nakakahiya lang talaga kasi menos ganda points. Bumalik ako sa office na bitbit ang heels dahil nga naputo ng isang takong sa pagkakadapa ko. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok dahil medyo namamaga ang isa kong paa. Tumawag ako sa office para magpa-excuse. Bukod sa sakit ay hindi ko rin maiwasang isipin ang kahihiyang naranasan ko. Wala na talaga akong pag-asa kay Sir. Sayang ang mga effort kong pagpapaganda dahil nakita niya ako sa worst kong itsura. Nagulat ako nang may kumatok sa pintuan dahil wala naman akong inaasahang bisita. Ako lang mag-isa kasi si Papa ay maagang umalis papunta sa trabaho. "Sino pong hanap nila?" Tanong ko sa lalaking nakita kong nakatayo sa labas. Hindi ko kasi kilala ang mukha niya. Driver po ako ni Sir Christian, ma'am." "Ha? Driver ni Sir Christian? Bakit kayo nandito?" Pero bago pa man masagot ng lalaki ang tanong ko ay bigla kong nakita si Sir Christian. Napapalabas ng kotse at naglalakad papunta sa amin. Halos kasing taas niya ang pintuan, Papa Dudut. Gulat na gulat ako sa pagdating niya. Ni hindi man lang ako nakapagsuklay at ang mga eyebags ko ay nangingitim pa dahil sa puyat. Hiyang-hiya talaga ako sa kanya. Bakit ba ganun? Sa tuwing magkikita kami ay lagi akong walang ayos. "Sir, bakit po kayo nandito?" Tanong ko sa kanya. "Gusto kong kumustahin ka kasi tumawag ako sa department mo pero sabi nila hindi ka daw pumasok." Sagot ni Sir. Okay lang naman po ako sir, wag na po kayong mag-alala. Nag-abala pa po kayong pumunta dito, ayos lang po ako." Sa itsura ni Sir ay parang duda siya sa mga sinabi ko. Parang hindi naman totoo yan eh. "Magayang bandang ibaba ng paa mo oh. I'll bring you to the doctor." Napakaseryoso ng tono niya nang sabihin niya yon, kaya hindi ako nakatanggi. Magkatabi kami sa sasakyan sa mamahaling SUV niya at inalalayan pa niya ako sa pagsakay. "Mas maganda ka kapag wala kang makeup," biglang sabi ni Sir Christian. Kaya na-conscious tuloy akong bigla. Nakapangiti na lamang ako sa kanya. "Ilang taong ka na, Pauline?" 24 po sir, kayo po kung okay lang magtanong." "I'm turning 30 this month," ang sabi niya. Doon na nag-umpisa ang pagkwekwentuhan namin habang papunta kami sa doktor. Magaan naman pala siyang kasama. Hindi kagaya noong una kong naisip. Sa sobrang gwapo niya kasi iniisip kong maiilang ako sa kanya. Pero hindi yon nangyari. Kung ano-ano ang mga napag-usapan namin. Ang mga ginagawa niya sa trabaho niya, tungkol sa business nila, ang mga pagbabasketball nila. Mabuti na lang at napanood ko lahat ng laro nila. At may naiambag ako sa kwentuhan tungkol sa liga. At least alam niyang napapanood ko siya at malamang ay doon pa lang ay nagka-ideya na siya na may gusto ako sa kanya. Wala naman daw kahit na anong buto na nabali o na-dislocate, ang sabi ng doktor na pinuntahan namin. Pero ang payo niya, ipahinga ko muna ng 1 week ang aking paa. Nalungkot ako kasi 1 linggo ko ring hindi makikita si Sir. Sabi kasi niya ay sa bahay lang daw muna ako para gumaling ang paa ko.
Kung kailan pa naman nagkaroon na ng umpisa ang pagiging magkaibigan namin, saka naman mauudlot ang pinondo kong effort. Pero hindi naman pala nasayang ang effort ko, Papa Dudut, dahil nang sumunod na araw, bigla na namang dumating si Sir Christian sa bahay. "Hello," sabi niya habang may dala siyang teddy bear na may nakalagay na "Get well soon" at red roses. "Sir, bakit nandito po kayo?" ang sabi ko sa kanya. Once again ay nakaduster lamang ako at ang itsura ko ay hindi nakaayos. "Hindi pa ba obvious?" tanong niya. "Ha? Obvious na ano?" Kinakabahan ako sa sinabing yun ni Sir. "Na dinadalaw kita," sagot niya. Akala ko naman kung ano ang sasabihin niya. Pero still ay super happy ako dahil nag-abala siyang dumalaw at may dala pang regalo para sa akin. Habang nag-uusap kami sa bahay ay kinukurot ko ang mga palad ko dahil hindi ako makapaniwalang nangyayari ang lahat. Kung friendly man ang intensyon ni Sir, okay na rin. Ang mahalaga ay hindi na lang siya isang panaginip na hindi kayang abutin. Sa loob ng 1 week na yon na hindi ako nakapasok ay araw-araw akong dinadalaw ni Sir Christian. Ayoko maging asumera pero ano pa ba ang iisipin ko sa mga nangyayaring yon? Gusto siguro ako ni Sir o interesado siya sa akin. Pero sa sobrang dream come true niya ay hindi ako makapaniwalang magkakagusto sa akin ng isang katulad niya. Yun nga lang, sa tuwing kasama ko siya ay hindi ko maiwasang mag-feeling maganda. Mag-feeling prinsesa. Napaka-sweet niya at kahit nasabihin nating anak mayaman siya ay hindi naman siya maarte. Isang hapon nga ay dinala ko siya sa fishbowlan. "Dito tayo magmemeryenda ngayon, libre ko ha?" ang sabi ko sa kanya. "Okay lang ba sa'yo, Sir?" "Oo naman, ang sarap kaya nito." Kumuha na kaagad siya ng stick at nagtusok-tusok to the fishbowls kaagad. Alam kong hindi niya gawain ang kumain sa kalye pero hindi niya pinahalata sa akin. Game na game siya at mukhang tuwang-tuwa siya. Pagkatapos noon ay may nakita akong mamang sorbetero na nagbebenta ng tinatawag na dirty ice cream. "Kuya, pabili po. Anong gusto mong flavor, sir?" tanong ko. "Pauline, wag mo na akong tawaging sir ha. Christian na lang." Okay, sige po sir. I mean Christian." Sa puntong yon ay mas naramdaman kong iba na ang relasyon namin ni Sir. Pwedeng tumawid sa linya ng pagkakaibigan papunta sa pagkakaibigan. Ang mga tingin niya sa akin ay makahulugan. Ang mga pagsasabi niya ng simpleng good night sa text o tawag ay puno ng sweetness. Ayoko sanang hayaan ang sarili ko na ma-fall sa kanya dahil kung anong taas ng libad, ganon din ang bagsak. Ayokong masaktan pero paano ko hihindian ng isang lalaking kagaya niya? Na kay Christian na ang lahat. Hinatid ako ni Christian sa bahay isang gabi dahil nag-OT ako. Ayaw daw niyang mag-commute lang ako o di kaya ay mag-taxi. Noong papasok na ako sa bahay ay tinanong ko siya, "Gusto mo bang pumasok? Mag-juice man lang o soft drinks?" "Sige Pauline, para mas lalo pa kitang makasama. Kahit ilang minuto lang bago ako umuwi," ang sabi niya. Habang nagso-soft drinks kami ay napapansin kong medyo hindi mapalagay si Christian. Para bang may gusto siyang gawin o sabihin. Hindi ko maintindihan. "Christian, okay ka lang ba?" Yes, kasi may gusto lang akong sabihin sa'yo." Hinawakan niya ang kamay ko. Pero hindi pa rin siya nakapagsalita, Papa Dudut. Natatawa nga ako dahil hindi naman siya ganon. Kadalasan ay confident siya. Hindi ko alam kung anong espiritu ang sumapi sa akin, pero siguro dahil cute na cute ako sa kanya ay bigla ko siyang hinalikan sa lips. Nagulat nga din ito pero syempre wala nang bawian. Mas nagulat ako nang yakapin ako ni Christian at sunuklian niya ang halik ko sa kanya. Para akong Cinderella at kasama ko ang prinsipe ko. Hindi ko kailangan ng glass na sapatos o magarang damit dahil sa piling ni Christian
Pinaparamdam niya sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa ngayon ay nakaplano na ang kasal naming dalawa. Gusto ko sanang simple lang dahil ayokong may masabi ang iba. Pero sabi nga ni Christian, he wants the best for me. Nung una, natakot ako sa magiging opinyon ng ibang tao dahil sino ba naman ako para pakasalan ng isang kagaya ni Christian. Galing siya sa isang mayamang pamilya at may-ari pa ng isang kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na blessing ako sa kanya at hindi ko dapat maliitin ang sarili ko. Pumunta pa nga sa abroad si Christian para magpaalam sa mga magulang niya na magpapakasal na siya. Sa England na kasi nakatira ang mama at ang papa niya. Noong una ay nagulat pa sila dahil hindi pa nila ako nakikilala ng personal. Pero ipinaliwanag ni Christian na seryoso siya sa akin at ready na kaming mag-settle down. Ngayon ay madalas na kaming mag-usap ng magiging parents-in-law ko sa Skype o di kaya naman ay sa Facebook. Excited na akong makita sila dahil uuwi sila this year bago ang kasal namin. Kahit na ayoko sanang maniwala sa forever, ang buhay naman ang gumagawa ng paraan para ma-realize kong nag-i-exist siya. Ngayon ay handa na akong makasama ang forever ko, ang aking mahal na si Christian. Nagmamahal, Pauline. Madalas ay biru-biruan ngayon na ang forever daw ay hindi po totoo. Sa dami nga ng mga nagbe-break na couples ay iisipin mo talagang ganon, ano? May iba nga dyan na kahit matagal na sila ay hindi pa rin humahantong sa kasala ng relasyon at nasisira din. Mahirap nga pong magtiwala at umasa kapag yon ang iyong mga nakikita. Pero tignan natin ang mga success stories ng pag-ibig. Marami din namang mga nagtagumpay against all odds. At mapapahanga ka rin sa mga kwento nila. Tumingin ka lang sa paligid mo, sa mga kaibigan at pamilyang naging wagi pagdating sa relationship. Ang mga kwentong yon ang magbibigay ng inspirasyon sa iyo para isipin na totoo ang forever. Kailangan lang ay think positive para ma-attract mo ang taong para sa iyo. Nandiyan naman talaga ang forever. Maaring hindi mo pa nga lang nakikita. Ipadala ang inyong Papa Dudut Stories exclusive on YouTube sa stories@papadudut.com. Maraming salamat po.